Kayo, mag-ingat kayo sa mga pinipili ninyong mga kaibigan. Doon magkakasubukan ang pagkakaibigan kapag dumating ka sa point na ikaw naman ang nangangailangan. Kasi madali maghanap ng kaibigan. Yun nga lang, tumulong ka lang ng simple sa iba, madali magkaroon ng kaibigan. Pero paano pag dumating sa point na ikaw naman ang nangangailangan? Yun ang tanong doon. Doon magkakasukatan ng pagkakaibigan, kung totoong kaibigan nga ba talaga, 'di ba? Kung dadamayin ka ba niya o hahawakan ba niya yung kamay mo at tutulungan ka niyang umangat ulit. Sayang tong cellphone na to. Paayos ko nga to. Pwede to pang navigate pag mabiyahe tayo ulit. Paayos ko yan kay Jason. Okay. Mahal, alis ko na. Ay! Naku, sorry. Tinamaan ng pinto. Masama kasi pakiramdam niyan eh. Alis mo na ako. Anong niluluto mo? Paa ng adobo ba yan? O sige, sakto pagbalik ko dito. Luto na yan. Kakain na ako, no? Okay. Alis muna tayo mga first timers. Time check 11:45. Oras na para kumain, pero hindi na ako makapagantay. Alis muna ako, ha. Sama ka kayo. Men, alis muna ako, men. Yan. Good morning, first time moto. Ayan. Today ay may mga gagawin lang tayo na pagkakakitaan ba. Hanap buhay muna tayo ngayon. Uy, may pera dito. Ayos, jackpot. Dala ko yung drone ko. Papalipad tayo yung drone mamaya. Tire sealant, ito yung mga order. So, pupunta tayo ng JNT. Kasi ito yung mga order online. So, hindi kasi pinick up to ng mga taga JNT. Hindi ko alam kung bakit. Pero dahil nga sayang ang araw na hindi na i-deliver to, pera na to tayo na lang pupunta sa JNT para i-drop itong mga orders online. Isa pa, syempre kasama ko pa rin ang aking motor na si Biyaya. Shoutout Honda Philippines. Ayan, sa lahat ng mga bumibili dito sa First Time Moto, kahit anong bilhin nyo, meron kayong raffle entry. Sa January 23 yan yung anniversary ng First Time Moto. Mananalo kayo ng helmet ba mapapanalunan, men? Mananalo kayo ng isang Geely helmet. So kunwari, pumunta kayo dito sa First Time Moto, ito lang yung binili nyo, pwede na kayo sumali sa raffle. Mananalo kayo ng First Time Moto. First Time Moto, wag naman yung First Time Moto. Mananalo pala kayo ng Geely helmets. And today, darating na yung mga hooks dito. Ayan, mga hooks yun yung kakabit na, tas mga signage. At least medyo patapos na yung interior natin. And then, dito ay may regalo tayong natanggap. Mamaya natin bubuksan to, ha, pagbalik. Mula to sa Prestone. Ayan. Sige, men, alis mo na ako. Yung mga naghahanap kay Madonna. Ayan si Madonna, oh. Ayan, alis muna tayo. Gamit ang ating daily bike pang trabaho. Ha? Sticker? Pasok ka doon, sir, sa loob. Andun yung sticker, ha? Sige. Let's go, Biyaya. Oh, sarap i-drive. Swabing-swabe lang talaga to. Ito yung motor na gustong-gusto kong gamitin sa araw-araw. Ewan ko, mas ako dito love ko naman lahat ng mga motor ko. Pero pagdating dito, parang ito talaga yung pinaka-perfect na motor sa pang-araw-araw. Hindi kalakihan, hindi kaliitan, gitna lang. Tulad ng sinasabi ko. Sakto lang yung laki niya. Malakas yung motor. Pwede ka magtali ng kung ano-ano para i-deliver. Diba? Kumbaga, not so small, not so big, but incredible. Honda lang malakas. Ayan. Mula
Mula dito sa kinakatayuan ng First Time Moto, babiyahe tayo ngayon ng at least mga nasa 7 kilometers. Malapit sa bahay eh. Susunduin ko yung anak ko ngayon eh, after lunch, kasi may school pa siya online. So i-deliver ko lang itong JNT natin sa mga DC Monarchs natin order online. And then pupunta tayo sa kaibigan ko, bibisitahin ko lang si DC Monarch, si Jomar de la Cruz. Kakamustahin ko lang kasi yung kaibigan ko hindi ko nakasama ng Pasko, hindi ko nakasama ng bagong taon, hindi ko nakasama nung birthday ng anak niya. Marami akong na-miss na mga ganap sa buhay niya na wala ako dun dahil nga busy. So today ay normal na araw ko lang dahil daily vlogs tayo. Eh yun talaga yung mapapanood nyo sa akin, diba? Kesa naman wala akong upload, diba? Yung mga gustong manood dyan ng daily vlogs ko, manood lang kayo. Yung mga hindi naman trip yung daily vlogs ko, okay lang din naman. Antay lang kayo dyan na ang upload ko regarding sa mga motor enthusiast talaga dyan. Bang-abang lang kayo. Pero syempre, sabi ko nga, priority in life, first priority, ang hanap buhay ko talaga na to. Itong pag-YouTube na to is secondary ko na lang din. Syempre, to support din yung business natin. At syempre, vlogging ay love ko yun eh, diba? Nasa sistema ng katawan ko yung vlogging na yan, ganyan ko kamahal dyan. Tabang na tayo. Tabang, Giginto, Bulacan. Ito yung sinasabi na parang cloverleaf bangkingan. O, banking tayo, diba? Taray, diba? Hindi yan Big C, bilog yan. Banking sa daily routine ko na ganito, yung gigising ka, magbablog ka ng nangyayari sa araw-araw mo, tapos gumagawa ka ng ibang bagay na pagkakakitaan. Eh gustong gusto ko, though hindi siya madali para gawin, nakaka-stress na masarap gawin kasi syempre hindi naman madali ang maghanap buhay ng sarili, di ba? Ikaw ang gagawa ng sarili mong pera, di ba? Ako dati ay naging empleyado din ng isang kumpanya. Kumbaga mas panatag yung loob para sa akin ng mga empleyado na pumapasok sa mga company, kasi may gawin ka't hindi sa buong maghapon, eh sigurado sa isang araw uuwi ka na may kinita ka. Pero dito kasi sa klase ng trabaho na pinili ko, diba, piniwan ko yung trabaho ko bilang isang empleyado at naging YouTuber, tapos naging negosyante, ay hindi madali. Talagang yung pera mo, talagang i-grind mo yan sa araw-araw. Tulad ng ganito, itong dinideliver ko na ano, iba trip ng mga to, vaccine. Parang hindi naman official na checkpoint yun, oh. Parang trip na nila mag-tropa. Sige ba, parang mag-best friend na sila. Tara, best friend, hanap tayo, check tayo ng vaccine card. Yung checkpoint sa sulok, vaccine. Ay nga, babalik nga tayo dun. For example, itong dalawang dinideliver ko sa JNT, di ba? Sa isang DC Monarch, kikita lang kami ng 200 pesos. Kunwari, sa isang bracket, dalawa to, pwede 400. So, ibig sabihin, lalabas lang ako ng bahay ngayon para dalhin sa JNT at pa-deliver to sa mga umorder online. Eh di pagbalik ko, eh di may 400 pesos na. Ganun kapag pinasok mo ang negosyo, kapag pinili mo na ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong hanap buhay o pera, diba? Same lang yun ng mga ibang klaseng trabaho na hindi lang naman kasi tulad ng ganito na may motoshop. Napakadami dyan. Ultimong mga nagtitinda sa tabi na naghahanap buhay sa sarili nilang kayod na hindi employed. Eh, meron talagang challenge talaga na syempre, kailangan mo lumabas, kailangan mo magtinda para may kitain, diba? Kumbaga, literal na no work, no pay. Eventually, babalik din tayo sa pagbabiyahe. Basta as long as makita ko na at kampante na ako na okay na yung shop, na naipwesto na namin lahat-lahat doon ng mga brands, di ba? Lahat ng mga paninda, magdadagdag pa kasi kami, mga top box, di ba? Marami kakarga. Doon na yung maluwag na yung loob ko na, sige, babalik na ako sa mga long rides ko. May mga tipong babiyahe ako ng ilang araw na hindi uuwi, babalik tayo doon. Pero sa ngayon, kaya ako nagda-daily vlogs, dahil nga nasa gitna ako nang gusto ko mag-vlog
Pero hindi ko pwedeng pabayaan yung negosyo ng ganyan lang na hindi pa talaga established mabuti. Kasi parang soft opening kami ngayon sa loob ng isang linggo. And then eventually, pag puno na yan, edi back to reality tayo. Babiyahin na ako ulit, diba? Kumbaga, kampante na ako na iwan at magtrabaho ako as YouTuber. Pagas muna tayo. Oh, B-Power. Ito, brother. Ay, sorry bro, sorry. Madumi na yan. Pinulot mo ba? Ayan. Andito na tayo. JNT Express. Ayun. Kilala niyo yung kapatid ko si Master Trike, diba? Dito yung sa JNT nagtatrabaho. Sa ganitong klaseng truck din siya sumasakay araw-araw. Nak! Saan ka? Nasa JNT lang ako. Pupunta ka na dyan, susunduin kita ha. Ba't hindi kita makita? Susunduin kita dyan. Nasa JNT lang ako ngayon. Ha, magdi-deliver lang ako. Tapos pupunta ako kay Tito Jomar sa DC Monarch. Tapos sunduin na kita dyan, okay? So, iantay mo lang ako. O sige, I love you, bye-bye. Bye-bye. Yung anak ko, nahanap na ako. Tanda lang, baka mapunit. Ito. Hello po ma'am, pwede po ako magpa-assist ma'am. Dinala ko na lang dito kasi wala po nag-pick up po sa bahay, sa shop namin. Ito po yung mga ano po, yung mga code ng mga... Kayo na po magpiprint niya, hindi na po kami nagpiprint. Hindi na kayo nagpiprint? Oh, sige. Bakit ganun? Ang gulo talaga ng JNT. Ayan, wala na tuloy akong tape. Ay nako, pinahirapan ako na JNT ah. Ang gulo talaga. Hirap kasi nung simula kasi nung lumipat kami, nawala na yung kaibigan namin na nagpipick up nito sa shop palagi. Ihatid ko na lang ulit bukas. Uwi muna tayo sa bahay. Kukuha lang akong tape. Welcome to our house. Ay, sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon lang dito sa channel ko, ito ang bahay namin. Meron ba tayong tape dyan? Tape? Opo. Tape na makapal? Di ko siya alam kung magkakasya to sa backpack eh. Daanan ka ta, pupunta lang muna ako kay Tito DC ha, tapos daanan ka ta dito. Opo. Parang kailangan ko nga yata ng backpack na lang na siguro. Para kasi may mga DC Monarch ako, hindi kasi tinanggap sa hindi tinanggap sa JNT, pinabalik-balik ako. May hinabol akong ipiprint ko pa yun tapos wag na lang yan ay. Dito ko na lang ikarga. Babalikan kita ha. Diyan ka muna. O sige. Bye-bye. Sige na eh. O diba? Para tayong babiyahe. Let's go. Diretso tayo sa La Union. Tulad lang din naman ng araw ninyo. Kumbaga, kung meron kayong ginagawa sa buhay o pinagkakaabalahan, ganun lang din naman ako. Yun nga lang, siguro yung sa akin, talagang kailangan lang talaga schedule palagi. For example, sa loob ng 4 days, meron na yung nakalatag na na schedule akong gagawin. Kunwari, sa loob ng 4 na araw, nakasunod-sunod na yung mga schedules ko at may gustong pumasok, may biglang yaya yung isang kaibigan na bumiyahe bukas. So, hihindihan ko yan. Matatanggihan ko yan kasi hindi siya pasok doon sa araw na may nilaan na ako na mga dapat gawin. Lalo na't nagde-daily vlogging tayo. Yun ang challenge sa daily vlogging, diba? Talagang sinischedule ko yan. Yan. Ang purpose kung bakit ako pupunta dito kay Bro Jom, si Bro DC Monarch, is dito kasi sa lugar na to ay nagtayo siya ng kanyang moto shop. Ayan. Siyempre dahil kaibigan natin si DC Monarch, kumbaga hindi lang kaibigan, malapit na kaibigan talaga. Kumbaga tinuturing ko ng pamilya yan si Bro Jomar. Namimiss ko na tong taong to kasi ang dami na naming ganap sa buhay na hindi kami nagkita eh. Ngayon ko lang siya ulit makikita after Christmas and New Year. Nakapagburakay na nga tong kaibigan ko eh.
So silipin lang natin. Ayan. Dito tayo. Ayan, shout out sa JAJ Decals and Stickers. Ayan, dito ako. Ito yung nagsusponsor sa akin ng paggawa ng sticker. Itong si JAJ. Yung mga pinamimigay ko pag pumunta tayo sa Visayas and Mindanao. Yan yun, yung nagbibigay sa akin ng libo-libo na stickers. Meron pa naman tayo, isa ka na tayo paggawa. Si Bro Joms po. Umalis eh. Umalis? Bumili ng tiles. Ayos lang, sinilip ko lang to. Di bro, ayos lang. Kain ka lang mabuti. Marami ka pang weldingin. Okay mo, kailangan mo nang kumain, natitisig ka na eh. Wow. Silipin ko lang. Bro, andito kaya ako. Kamusta Boracay? Grabe, kaingit naman. Aeroplano? First time. Anong pakiramdam ng first time? Natakot ka? Hindi ba achievement unlock yun na dati pinangarap mo na aeroplano ngayon naganda? Sana ko lang pag Boracay. May nag-iaya nga dati, agency na mag-Boracay. Saka na siguro. Yung naliba sa amin ng bro? Na Pasubig. Oo. Feel Wonders. Kaya sabi niya, tinanong kami kung gusto niyo ba mag-Boracay. Hindi pa kami makapag-uulong kasi nga pandemic eh. Grabe yung mga bracket, mo dito ah. Puro yan, kakaiba. Dito, isa lang yan. Dito yung sinasabi mong mga mamahaling helmet ang ilalagay mo dyan. Nakatago siya, hindi basta-basta Maalikabukan din, no? Mga jacket dito. Yung patungan to, ito. Oo. Naman niya, boots. Saan mo ilalagay yung mga DC motor mo? Dito. Oo. Mga DC. Ang ganda dito bro. Ang ganda dito pagka-idea ng pagkagawa mo nito. Hindi mo napipinturahan yan, no? Ganyan lang yan, no? Kikinisin, tapos babarisan. Babalitawin namin yung Yung mga na yan, design ng mga, asking. Tapos saka babarisan. Ano maging motive ng kulay mo? Black. Ganito? Black, red, White. Ito red. Ito white. Tapos black lahat yan, pader, nakakita. Parang may nakita rin akong shop na gano'n din Ha? Wala. Hindi ka tagumpay. Iba yun. Iba ba yun sa kanya? Pero kulay mo kasi yan eh. Magaganda yung patungan nun eh. Ha? Magaganda yung patungan nun. Hindi mas maganda to. Katagumpay lang yun eh. Di si Monrock eh. February 1st, maluwag na sana na. Tara, yun ang mismo. Turo mo pa ako saglit. Dinaanan lang kita eh. Ang daming okasyon na hindi tayo magkasama eh. Bisi-bisihan lang tayo. CR na, iayos na lang. Oo nga no. Ito Ganda rin no. Ito, gagawin natin ito. Office, tabayan. Binubungan namin. Tapos, sintahan niya yan. Lalagyan na siya kumbaga close na to. Tapos nalagyan kayo sa akin. Dito, counter. Diyan ang counter. Dito. Ang ganda ng motif ng mo bro. Ganda naman yan. Kuya, yung signage. Oo. Ganda yung signage yan. Yung naka-acrylic, naka-impose. Naka-emboss din. Ayos. Kanto ng bypass ng Plaridel. Ayan, makikita niyo yan. Saka dito naman tayo, i-vlog din natin yung sa opening dito. So lahat ng mga taga-Pulilan, Plaridel, o saan dito sa Bulacan. Ayan, mga mamimili ng mga high-end na mga helmets. Siyempre, Gila helmets na dito rin. BYD, HGC na. Ayan, lahat na ng shop niya dito. Magbebenta siya dito. So, yung mga riding boots, ang hirap pumanap ng kuya, di ba? no. Okay, tuloy na tayo. Grabe no. Masarap makasabay-bay ng ng success ng iba. Noong nakilala ko yan si DC Monorack, palipad na yan sa Himpapawid eh. Pero ngayon talagang grabe. Solid yung mga nangyayari sa buhay niya. Yan yung mga tao nag-i-inspire sa akin. Mga kaibigan ko. Kukunti lang yan. Kumbaga, yun yung sinasabi nila na, di ba may kasabihan nga na surround yourself with success ng mga tao, mga ganyan. Wala namang masama yun. Pero sa akin kasi, napakadali maghanap ng kaibigan ng mga successful na sa buhay. Pero iba pa rin yung yung pagsasama kapag yung kaibigan mo mula sa wala, di ba? Yung parang kasabayan mo na umangat sa buhay.
Yung mga, kumbaga, kung may progress na nangyayari sa sarili mong buhay, yung mga kaibigan mo umaangat din, yun ang masarap sa pakiramdam. Napakadali maghanap ng mga kaibigan, di ba? Successful yung mga kaibigan, dali lang yan eh, napakarami yan eh. Pero yung successful na kaibigan na alam mong totoo mong kaibigan at kasabayan mo rin naman talagang alam mo yun, pare-pareho ko yun. Magkakaiba man kayo ng grind sa buhay, pero pare-pareho ko yun ng patutunguhan eh. Yun ang masarap sa pakiramdam, yun ang masarap kasama, yun yung mga taong dapat i-keep talaga. Marami tayong pwedeng tawaging kaibigan, di ba? Pero para sa akin, ang tunay na kaibigan, hindi lang sa saya, dapat nandun din sa time na down ka, di ba? Kaya kayo, mag-ingat kayo sa mga pinipili ninyong mga kaibigan. Doon magkakasubukan ang pagkakaibigan kapag dumating ka sa point na ikaw naman ang nangangailangan. Kasi madali maghanap ng kaibigan. Yun nga lang, tumulong ka lang ng simple sa iba, madali magkaroon ng kaibigan. Pero paano pag dumating sa point na ikaw naman ang nangangailangan? Yun ang tanong doon. Doon magkakasukatan ng pagkakaibigan, kung totoong kaibigan nga ba talaga, di ba? Kung dadamayin ka ba niya, o hahawakan ba niya yung kamay mo at tutulungan ka niyang umangat ulit. Yan, kukunti lang ang kaibigan kong ganyan, pero sila yung mga kaibigan ko na ikikip ko talaga. Mahalaga yan sa buhay ng tao, magkaroon kayo ng mga totoong kaibigan. Hindi lang basta kaibigan, pamilya yung turing sa inyo. Yan ang mga masarap kasama sa pag-angat, di ba? Yung nagtutulungan.